Yun ang umamin kay Amy Marcos na inutusan sila directly ng bangag na administrasyon, ng bangag na Pangulo na dukutin si Bato kahit may mamatay pa. Kasi sinong mamatay. Kaya ang ginawa nila, nakakulong ngayon. Kinasuhan nila para hindi na magyaw-yaw yun. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Nagpa-interview si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na kung saan ikinuwento niya sa media kung ano yung nag-transpired, kung ano yung na-witness niyang pangyayari doon sa siege or paglusob ng mga NBI ng mga bangag agents na inutusan ni Marcos Jr. Mga kababayan, nakita niyo naman na talagang nagsisinungaling itong putang inang Matibag, si Bangag Jr. Nagsisinungaling sila na una, wala daw presensya ang NBI. Ang sabi ni Bangag, walang presensya ang NBI. Yun din ang sabi ni Matibag. Then later on, inamin na mayroong presensya ang NBI. So sabi ko nga sa inyo, at sabi ng ating mga magagaling dyan, nakakampi natin, na talagang itong Bangag administration ay malabo na ito. May 13, sinasabi doon sa interview, harap-harapan, broad daylight, na witness ng buong mundo na sinabi ni Tibag, ng direktor ng NBI, na wala naman daw silang dineploy sa Senado. Wala daw silang agent. Wala daw. Then the next day, nung nagkaroon po ng putukan, sabi niya, ang NBI po ay nag-warning shot din po. The next day, nung nag-press conference sila. Sa panig ng Bangag administration, sa panig ng NBI, sa panig ng ombudsman, itong si Remulla, unang-una pa lang pag-upo ng pag-appoint ni Bangag yan yung kanyang anak ay nasangkot sa illegal na damo, alam nyo na yan. Dahil nagsalita nga si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, so sinasabi ni Remulla na sinuspindi niya o kailangan niyang suspindihin yung Sergeant at Arms para daw walang bias sa investigation. Isang kasinungalingan at ramdam na ramdam mo na talagang aligned si Remulla, si Bangag ang nag-appoint sa kanya sa mga kidnappers katulad ni Matibag. Sabi ni Sergeant at Arms Aplaska na umaga pa lang, nung time ng nagkaguluhan sa Senate, yung may nagputukan, ang sabi niya, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant of arrest para kay Senator Bato. Sabi niya, and then towards the afternoon po, nag-confirm namin through our CCTV. Myself, when I went down, nakita namin ang presence ng NBI dito sa premises ng Senado. Hindi magsisinungaling ng CCTV. Ang sinungaling si Marcos Jr. Ang sinasabi ni Sergeant at Arms Aplaska na it's very irregular sa sitwasyon dyan sa Senate na yung NBI ay pupunta doon na hindi nag-coordinate sa kanila. Kasi hindi talaga mag-coordinate ang NBI kasi ang utos ni Bangag na arestuhin si Bato, kidnapin si Bato kahit may kisiyodang sino pa ang mamatay. And that is Bangag Marcos, Bangag Jr. Lahat yan, si Liza Tanas ang may kinalaman dyan. Ano sinasabi ni Aplaska? Nung nalaman niya, nung bumaba daw siya doon sa common gate nila, Senate and the GSIS, nakausap daw niya yung general manager, itong nga si Veloso. Kinonfirm daw ni Veloso na nag-request daw sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation. Pinaliwanag na yan, okay, ng ating mga magagaling na abogado na hindi ka dapat manghingi ng rescue sa NBI, dapat sa PNP. And mga kababayan, naglabas ng to justify that, yung mga kasinungalingan ng GSIS and NBI, kasi nga, magkakasabwat sila, yung naglabas sila ng letter, yung request, na humihingi sila ng presensya. Humihingi sila ng presensya daw ng NBI. Nakita niyo, di ba, pinost na natin yan kanina. Okay? Ano ang sabi ng sulat dyan? May 13, Honorable Matibag, Dear Matibag, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines Government Service Insurance premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation personnel to assist in maintaining peace and order, peace, order, and security in the area. Their presence would greatly help ensure the safety of all the individuals, blah, 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 blah. Then, mga kababayan, sabi ko andyan sa post ko, pang snail mail ang kaputang inahan nila.
Yan ba ang digital infrastructure ni Marcos Jr. na ginastusan ng milyon-milyon, maybe billion na pera ng bayan na simpleng email, mga palangga, na email ang itatransmit, dito sa NBI. Pero nakuha pa nilang magmano-mano. Mano-mano. Nasaan ang, sabi ko nga dyan kanina, mga kababayan, kailangan makita natin ang official na email kung ano yung ginamit ng gobyerno. Encrypted messages, digital logs, electronic timestamps, servers, at iba pa. Para makita natin kung totoo ba na nag-transmit sila ng message. But hindi natin makikita yan kasi dinistrongkar nila yan, hindi siya nag-email, mas pinili ng GSIS head na magsulat-sulat ng mano-mano. Pag inanalyze mo, ito yung sulat, i-type mo, o ikaw Pedro, isulat mo yan, i-timestamp natin, i-antedate natin, o ibigay mo to kay Matibag, tumakbo ka, mag-request ka kay Matibag ng putang inang Matibag na yan, kailangan namin ng peace and order, kailangan ng iba, ito tumakbo ka doon, hoy kartero, messenger, tumakbo ka doon, mag-drive ka o matraffic-traffic kang hayop ka. Paano mapapaniwalaan itong mga jutang genimis? Digital age na tayo ngayon. Kung magre-request ka ng sulat, agency to agency, government agency to government agency, email, computer, hindi yung mano-manong sulat. Just to justify, okay na mayroon silang coordination na legal, palalabasin nilang legal yan eh. Meron naman kaming sulat eh. Pero ang kanyang, ang timestamp is mano-mano. Nakita niyo yan? Manual. Dahil nagsalita ngayon, itong si Sergeant at Arms, Aplasca, sa mga katotohanan na nakita niya, na talagang nag-attempt. Ang sabi niya, doon sa aming CCTV, nakita po namin na may mga armado talaga. And so, sabi niya, I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I would like to go and check kung totoo talaga. Which is nag-jive yan sa sinabi ni Alan Cayetano sa kanyang recent na vlog. Sabi niya, malinaw naman. Sabi niya, the Marine Contingent is a part of our regular security force dito sa Senado. Nung dumating na po ako dito, sabi niya, the first time I was designated, yung Marine daw kasama doon sa USAA. Ngayon, sinasabi niya dito, ang NBI ay talagang nagkaroon ng presensya doon at mayroong pagbabadya na nanggugulo sila. Nakita niyo naman, nag-drill ang mga jutang ginimes. Siyempre, ididepensa ng Sergeant at Arms ng mga sundalo ang institusyon, ang Senado. So ngayon, dahil nagsalita, sinabi ni Sergeant at Arms, Aplasca na nag-warning shot siya dahil nga nakita niya armado yung mga NBI agents na pinadala ni Marcos Jr. at ni Matibag. Pero sinisinungaling nila first day, second day, hanggang sa wala na sila magawa dahil nag-viral na ang mga videos, mga clippings, mga live ng mga media na nandoon, wala silang choice kung di umamin sila na okay, oo, nagpadala kami nagpadala talaga kami, nag-deploy kami. Pero kasi may sulat naman kami, yun yung ngayong snail mail, pang snail mail na sulat, hindi email. Ito yung pinagmamalaki kang Marcos Jr. ka about digital infrastructure. Tignan natin, kailangan natin sumabay sa technology. Tapos snail mail, ang letter mo, JSIS ka? Snail mail? Kailangan nyo pa ng kartero o messenger para paratingin doon sa NBI? Obviously, na talagang kailangan yung pagtahi-tahiin ang mga kasinungalingan nyo dahil napahiya na si Bangag Jr. na nag-fake news. Although naintindihan ko si Alan Cayetano, he's Senate President, na sinasabi niya, parang binibigyan niya ng benefit of the doubt si Bangag na ang binibigay doon na information ni Matibag ay mali. Kaya yun daw ang naisawalat o nabanggit ni Bangag Jr. na walang presensya ang NBI. Alam ko, matalino ka at alam mo. But you as a Senate President, so maintindihan ko. Tsaka nakita ko naghingi siya ng pasensya sa atin. Pasensya na sa mga DDS. Sabi niya na, parang binibigyan niya ng benefit of the doubt si Bangag. Pero ganun talaga, official. Hindi naman siya pwedeng mag-vlog katulad sa atin. Si Marcos Jr. ang nag-utos kay Matibag para lusubin ang Senate, which is may nagsalita na driver. Anong ginawa nila? Di ba kinasuhan yung driver? Dahil sinabi ng driver, na yun ang nagsabi. No, hindi naman na importante yung pangalan. Yung sinasabi nila na nag-volunteer lang sa NBI, na nagpaputok din. Anong ginawa nila doon? Ang ginawa nila, mga kababayan, pinalabas nila na ito ay volunteer at hindi siya official na nagtatrabaho sa NBI. Alam niyo kung bakit ginagawa ng mga bangag yun? Para hindi na madiin si Bangag Jr. Dahil yun yung nagsabi na inutusan kami ni Marcos Jr. Yun ang umamin kay Amy Marcos.
na inutusan sila directly ng bangag na administrasyon, ng bangag na Pangulo, na dukutin si Bato kahit may mamatay pa. Kasi sinong mamatay. Kaya ang ginawa nila, nakakulong ngayon. Kinasuhan nila para hindi na magyaw-yaw yun. Pero later on, pwedeng gagawin nila dyan, mga palangga, possible na talagang taga-NBI yon, dudukutin lang naman nila yung mga papeles din. Yung record niyan, history niyan ng pagtatrabaho, pwede lang naman burahin nila sa system yan. Kunyari, 8 years na nagtatrabaho doon, delete. Sunugin natin yung kanyang mga biodata or biometrics. Di ba? Yun. Kaya pinakasuhan ka agad yun. Ni Bangag, kasi yun yung nagchuchu. Yun yung umamin. Di ba? Yun ang umamin na inutusan sila na pumatay kayo, kailangan kayong gumorgor. Gumorgor kayo sa ngalan ng ulo ni Bato.